So hi guys, have a blessed Tuesday. So isang mapagpalang Martes na araw po sa ating. So andito po ako ngayon upang meron po ako isang vlog content for today na yung vlog na yun ay ngayong araw ko po na ito siya buuin or i-edits. So ito pong vlog na ito ay hindi po ito para sa akin, kuno ay para dun sa isang taong humingi siya ng tulong sa akin. Sabi niya sa akin last week, nakwento ko pala sa inyo to last week. Sabi niya sa akin, baka pwede naman kasi vlogger ka, sabi niya, vlogger ka naman, diba, friend? Sabi niya, baka pwede mo akong matulungan, sabi niya. Kasi nagigipit po talaga ako. Sabi, kasi si kuya, ang hanap buhay niya, nagtitinda lang po siya ng lumpiang gulay. So, yung lumpiang gulay, meron siyang, yan, meron siyang 4 na anak na araw-araw kailangan niyang buhayin. Si kuya po ay, I think 2 years ago, na-stroke siya. Yung kalahati ng katawan niya ay parang na-paralyze ba, pero naka-recover siya and then nakakalakad pa naman siya, kaso yung itong isang kamay niya parang naapektuhan, na mahirapan siyang igalaw, tapos yung paglakad niya hirap din siya sa kanyang paglalakad. So sabi niya sa akin, kung pwede gawan mo ako ng isang vlog content ng video mo para maisalaysay ko sa mga viewers, sa mga tao, kung paano ko buhayin yung aking pamilya na kahit sa maliit na halaga ay naitataguyod ko yung pang-araw-araw naming pagkain at napag-aral ko yung aking anak kahit ganun lang kalaki yung kaliit yung aking kinikita. So sabi niya, willing naman ako magpa-interview sa'yo. So watch this vlog video guys, para meron po tayong mapulot na aral sa kanya, no? Kasi usually yung iba pag nagkaroon na sila ng ganong kalagayan, no, nawawalan na sila ng nawawalan na sila ng tinatawag natin ng inspiration, or nawalan na sila ng hopes, or nawalan na sila ng tawag dito determination para magsikap sa buhay, nawawalan na sila ng porsigido. Usually yung mga ganito ay umaasa na lang sa tulong ng mga pamilya or tulong ng bigay na kung sino man yung magbigay, ganun. Pero si kuya hindi, naghahanap buhay siya. Gusto lang niya, mailalabas lang niya yung kanyang saloobin na nangyari sa kanya after nung siya ay na-aksidente at na-stroke. So, sana magbigay ng aral po sa atin, no, na hindi po ito ang dahilan para tayo ay tumigil sa ating buhay at sa ating hanap buhay. So, panoorin niyo po ang ating vlogs para makilala niyo po si Kuya. And thanks for watching. Lumpia! Lumpia gulay, lumpia! Lumpia! Lumpia gulay, lumpia! Lumpia! Lumpia gulay, lumpia! Lumpia! Hello po, mga pinitog niya. Lumpia ang gulay, lumpia! Kuya, lumpia ang gulay, bili kayo. Sige po, salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jomar Idos. May asawa, may 3 anak po. Ang aking panganay nag-aaral sa Notre. Ang aking bunso ay
grade 6 na po. 11 years old na po. Ako wala ng trabaho. Ang aking anak po ay ito, nagtitinda na lang po ng lumpia. Tignan niyo po ang lumpia ko. Napakaganda po at napakasarap po. Binili po kayo dito ng mga taga Southville. Maraming salamat po. Bili po kayo pag nakita niyo ako sa daan. Kuya, may tanong lang ako sa'yo. Sige po. Ilan taong ka na? 41 na po. Paano ba yung kamay mo yan? Na-stroke po ako. Nahulog po na ako sa truck. Ito po ang aking opera sa ulo. Saan po? Yan po. Okay. Tapos Kailan ka po na-stroke? po, 2022 po. 2022. So, ilan taon na ngayon? Mag 3 years na. 3 years na po. 3 years na, kuya. So, anong trabaho mo noon that time? Dati po ako sa Magnolia, sa Mid Advantage Exchange. Diyan po sa Gentry. Ako, sa Lukuyan po ako nagda-drive at ang trabaho doon ay checker driver po. Nagche-check po ng mga manok Magnolia. Ito po, wala na po akong trabaho, nagtitinda na po ako ng lumpia. Mga kababayan ko, pag nakita niyo po ako rito sa Southville, tulungan niyo na lang po ako at bumili po kayo ng lumpia. Malaking bagay na po makabili sa akin lumpia para sa akin ng buhay ko. Para ikabubuhay ng aking mga anak dahil mga anak ko po ay nag-aaral pa po. Yes, amen. So, pasalamat ka pa rin sa Panginoong Diyos, no? Opo. Kasi, Ako papasalamat po rin sa Panginoon. Binigay pa ako ng second life. Medyo mula na disgrasya po ako nauntog yung ulo ko sa bato. Ang ulo ko nagkaroon ng pamumuo ng dugo sa loob at naoperahan po. At muli niya ako binuhay para makasama ko yung aking pamilya. so may purpose pa si God, no? Kung bakit Binuhay pa ako ng nabuhay Panginoon. ka pa niya, and then, ayan, medyo malakas ka pa, makakapagtinda ka pa. Kaso nga lang, yung kamay mo medyo nahirap ng igalaw, ano? Opo. So, kuya, tanong ko lang sa'yo, sa isang araw, magkano kinikita mo dyan? Napakababa lang po, 150 lang po. Sapat na para sa aking pamilya, makabili ng pagkain, ng bigas, ulam. Yung 150 na nabubuhay mo na yung tatlong anak mo. Opo, sa araw-araw. Na- Araw-araw nga po ako nagtitinda ng lumpia. Araw-araw makabili na ako ng bigas isang kilo para sa aming mag-iina. At ang aking anak na nag-aaral sa Notre, ang aking anak ang baon ay 5 piso lang po. Ang aking panganay, ang baon ay 20 pesos lang po. Wala siyang baon ng pagkain. So, kuya, Nagtitis na lang po kami sa ganitong buhay. naniniwala ka naman na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, di ba? Sobra po. At darating ang araw, makakaawan ka rin dyan sa hirap na iyan na Siya ang sa kalalagyan center mo nating ngayon. buhay. Okay. Siya lahat. So, yung 150, kuya, makakaraos na kayo, makabili na ng bigas. Opo. Tapos yung may tirang lumpiang gulay, pwede nyo na rin pang Opo, ulam. may ulam na namin po. Kahit sawan-sawa na kami sa lumpiang tinda namin, pero hindi kami nagsasawa dahil ito ay binigay ng Panginoon kung anong hanap buhay yung binibigay sa akin. Basta, kuya, maghanap buhay ng marangal. Opo, wag lang tayo magnakaw, wag tayo manloko ng tao. Yun ang pinaka-the best dyan, kuya. So, siya po si Kuya Jomar. No? Ano po apelido nyo, Kuya Jomar? Idos po, idos. Edo. So, dahil nga po, siya yung regular ko na suki, araw-araw talaga binibilan ko siya. Minsan may time na hindi na ako nabili kasi minsan may ulam pa ako or busog pa ako, ganun. Pero almost of the time talaga lagi ko siyang binibilhan. So guys, proud po tayo sa kanya, no, kasi talagang nagsikap siya kahit na na-stroke siya, kahit yung kalahati ng katawan niya nahirapan niyang igalaw, pero naghanap buhay siya para sa kanyang pamilya. So tutulungan ko po siya, no, kahit sa maliit na halaga lang. Ang mahalaga na natulungan po natin si Kuya Jomar. So Kuya Jomar, magpaalam ka na po sa aking vlogs. Maraming salamat po mga taga Southville po. And always watching my vlog, Almarisa Telan Vlog. Okay, thank you Kuya Jomar. Thank you po, maraming salamat po. God bless. God bless you to po. So guys, napanood po natin yung video ni Kuya, no. Ang pangalan niya pala ay Jomar. So, 3 lang pala yung anak niya. So, meron siyang 3 anak. So, napanood natin yung kanyang video. Naisalaysay niya sa atin kung ano yung nangyari sa buhay niya nung na-aksidente siya and then nung na-stroke siya. So,
hindi ko na po pahahabain, no? So, bilang isang taong merong malasakit sa ating kapwa, no? Yung gustong tumulong kay kuya na kahit sa maliit na bagay o maliit na halaga lang, kahit even na maliit na bagay lang na meron tayo, kung yung willing lang naman tumulong kay kuya, no, pwede kayong kay kuya tumulong. Pwedeng, kung alam nyo naman kung saan siya nakatira, lalo na yung dito banda sa Southville, or dun sa mga hindi nakakilala kay kuya, pwede kayong mag-PM sa akin, then PM, and ibibigay ko yung number ni kuya para kayo na po ang makipag-usap kay kuya. And then kung meron naman kayong maliit na bagay o kahit na sa maliit na paraan or maliit na halaga, matulungan natin si kuya, pwede nyo pong ipaabot kay kuya yon. Okay? Kasi ang pagtulong ay may kapalit din naman yan na biyaya galing sa itaas. Okay? Binigyan ko po si kuya ng tulong nung araw na nagpa-interview siya sa akin. Plan ko rin na maybe next week, mabigyan ko siya uli ng tulong, mabigyan ko man lang siya ng groceries or mga damit na magagamit niya sa pang-araw-araw niyang paghahanap buhay, maging sa kanyang mga anak. So, thank you so much guys for watching this vlog. Sana po ay may mapulot po tayong aral, and then sana po ay makatulong din tayo sa ating kapwa, na kahit na ano pa mang kahirapan na nangyari sa atin, na sa ating katawan, o ano man yung mga paghihirap na ating dinanas. So, hindi po dahilan yon para gumawa tayo ng masama. Kahit sa maliit na kinikita natin sa pang-araw-araw, basta isang marangal at malinis na hanap buhay, hanggat kaya pa naman nating gawin yun alang-alang sa ating pamilya. So, thanks for watching my vlogs, and God bless everyone. And this is my heart. So, keep safe and always pray to our Lord God Almighty. Okay? Through Jesus Christ, His only begotten Son. Okay? To our Father God, Yahweh. Okay guys, God bless and keep safe. And thanks for watching my vlogs.